karagdagang kita sa pagtaas ng presyo ng NFA rice at update sa construction ng mga post-harvest facilities. Ating tatalakayin kasama si Larry Lacson, Administrator ng National Food Authority. Sir Lacson, magandang tanghali po. Magandang tanghali sa lahat ng tagapakinig. Magandang hapon po. Sir Larry, ano po ang nagtulak sa National Food Authority para aprubahan ang taas presyo ng NFA rice sa 38 pesos mula 25 pesos per kilo at ano po ang magandang epekto nito? Okay, ang nag-approve po nito ay hindi po yung NFA mismo, kundi po yung NFA Council. Opo. Sila po yung nag-approve nito at ang main objective po nito ay mabawasan po yung lugi ni NFA, no? Sa kanyang operation. Yun lamang po yun. Okay. Saan naman po magagamit ang karagdagang kita mula dito sa price increase na ito at nasa magkano po ang expected revenue mula po dito? Okay. Yan naman po gagamitin din sa operation. Since ang operation po natin last year is lugi tayo ng 6 billion. Ngayon po, for this year, kung makakalikom po tayo at tinataya natin mga 557 million, so mababawasan po yung lugi ni NFA. So, yun po ang ating na-expect na savings or karagdagang kita once ma-hit po natin yung target sales natin sa mga government agencies for the remainder of the year. Sir Larry, ano namang maitutulong po ng price increase na ito sa National Food Authority, lalo na sa inyong pag-angkat ng mga palay mula sa mga magsasaka? Malaking bagay po ito, no? Yung 557 million, kung ito po isasama natin na makukuha natin ito lahat, sa katulad ng sinabi ko, makakatulong ito sa operation. Yun po pagbili natin ng palay, pandagdag na sa gasolina, pandagdag pambili ng palay, pandagdag sa maraming bagay po, no? Makakatulong po ito sa aming operation. Ano naman po yung nakikita ninyong challenges na maaari ninyong kaharapin sa pagpapatupad ng bagong price scheme na ito sa NFA rice? Wala po tayong nakikitang challenges with regards to this dahil ito pong transaction na sinasabi natin, yung pagbili ng palay mula sa NFA, ito po ay government-to-government procurement, no? Pagbili ng DSWD, OCD, NDRRMC, local government units, some of our legislators. So mga government-to-government purchase po ito. So wala po tayong nakikitang balakid or challenges sa pagpapatupad po nitong 38 pesos per kilo price. In fact, ang DSWD na siyang pinakamalaking bumibili sa atin, parte po siya ng NFA Council at matagal na po nilang pag-usapan ito at aprobado po nila ito. Sa ngayon, gaano karami na po ang na-secure ng NFA na buffer stock po ng bigas? Kung ang ito total natin, no, yung kabuuan for the year from January hanggang sabihin natin ngayon, no, September 30, no, nakapamili tayo ng almost 5 million bags, no? Total na 'yon, 5 million bags. And kung susumahin natin yung buong stocks natin, both palay at saka yung milled rice, nasa sa ano na po tayo, 3.3 million bags na po ang ating nasa stock. Or kung sa metrico tonelada naman, ito po ay 167,000 metric tons na o ito po naiangat na ang ating buffer stock sa 5 araw, no? So ang target po natin 9 days, nasa 5 araw na po tayo, kasalukuyan po nag-aani at ito pong October na to, by 3rd and 4th week, yan po ang peak harvest natin, no, hanggang November early, inaasahan po natin makakalikom pa tayo ng maraming palay, makakabili pa tayo ng maraming palay sa ating mga magsasaka. Mapupunan natin yung ating talagang inaasam na complete yung ating buffer stock. Sa ibang usapin naman po, sir, hingi na din po kami ng update sa construction ng mga post-harvest facilities. Nasaan na po tayo dito sa ngayon? Okay, yung sa sa modernization ng ating post-harvest facilities, ito pong lahat ay under nasa bidding process at inaasahan po natin na ito po'y may award within the year.
Dahil malaki din po ang maitutulong nito sa mga nasasayang na produkto na ani ng mga magsasaka, kailan naman po inaasahang mapapakinabangan ang mga ito? After may award yan, no, siguro mga 9 na buwan yan gagawin. So, we will be expecting by end of the year, next year or early 2026, no? Meron na tayong mga nakatayo niyan, no? Ang target naman natin from this time, mga 2 to 3 years, makumpleto natin ito. Sa ngayon, Sir, ilang pasilidad po ba sa kabuuan for post-harvest ang mayroon po ang ating bansa? At ilan sa mga ito ang nagagamit po sa ngayon? Okay, sa ganito, no, nationwide, marami naman tayong mga warehouses. In fact, ang functioning dyan, mga nasa 245. But for drying facilities, milling facilities, napaka-konti po nito, no? Hindi ko, ang capacity lang na kaya nitong tuyuin, 12.6% lang ng ating target, no? Napakababa. Sa milling naman, ang capacity lang natin, nasa sa 26% lang. So, 1/4 lang ng ating target. So, doon, ma-imagine mo na kung gaano kaunti lang ang ating mga facilities sa buong bansa. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan mula sa inyo dyan sa NFA. Okay, sa ating po mga kababayan, tuloy-tuloy po ang NFA sa pagbili ng palay para po meron tayong sapat na imbak na bigas. Ito pong buffer stock natin ay sapat na sapat para po sa atin lahat at hindi po tayo mangangamba na dumating man ang kalamidad, ang emergencies, meron po tayong paghuhugutan. Ang NFA po ay lagi namang nandyan para sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong oras, Larry Lacson, Administrator ng National Food Authority.